Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tika dati na iyong March 29 to April 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo kung ano lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, is a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, change of decision, pwedeng maiwasan at iba pa. Para magkaroon kayo ng positive outcome. Please try to analyze a reading kasi pwede ito is makatulong sa inyo. Pero kung gusto mo na positive reading lang, sorry po, baka hindi nyo magustuhan yung reading natin. Ganyan. Basta i-analyze nyo lang, makakatulong siya sa inyo. Kaysa sa nakakarinig kayo ng positive, pero hindi nyo alam kung ano yung outcome. Meron tayong Cancer, Libra, Pisces, and Gemini. Nagkakaroon, you are feeling emotions or pwedeng nahantin yung point na nagkakaroon ka ng mga reflection from the past situation. Nahahata ka ng nakaraan, maybe sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang lalaki. Or maybe sa isang mas bata sa'yo, lalaki man siya or babae, malapit to sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. And then, sa iba naman sa inyo is nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan, o handing yung point of doubt and worrying in some aspect of your life. Pwedeng may mga tao, pwedeng nagwo-worried ka doon sa sitwasyon na yun, ganyan-ganyan. May mga ganun sitwasyon. Pwedeng mas bata sa'yo, or a person who's connected sa'yo, or kung ano man yung kinaka-bothered mo ng situation. Or mga pag-aalinlangan. Pwedeng sa iba dito, pwedeng pagkalito, mga ganyang sitwasyon. Pwede may mga sitwasyon na malilito ka daw. And then also, is someone's want to give you a love, or you giving your love to this person. Pwede na sa pwede ring pagtulong, ganyan. Andun din yung point of mga kasiyahan. Pwede may mga sitwasyon, o may mga ginagawa ka this time, na ikinasisiya mo, ganyan, na doon sa point na yun, o may tao na nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan, pwede na doon sa point na yun. May mga papuri ako nakikita, either pupurihin mo or pupurihin kanya. Pwedeng ganoon. May mga papuri situation. And then, may mga aso, pusa ba kayo? Sa iba sa inyo. Merong buntis. Pwedeng may taong kukonect sa'yo na may buntis, or maybe someone who's connected sa'yo, or ikaw is buntis, mabubuntis, or manganganak. Yun ang nakikita ko dito, Yan. Pwedeng yun yung tao na yun is may problem siya related doon, tapos kukonect siya sa'yo. Diba? Pwedeng nandun sa point na yun, or ikaw yung kukonect sa kanya. Vice versa. And then also is, merong beginner situation. Siguro may nangyari in the past na hindi naging maganda, and now you're starting to begin again. Pwedeng nandun sa point na yun, yun na nakikita. Or you need to begin. Or you need to focus again to yourself, to rebuilding again yourself, o kaya ibalik mo yung vitality mo, yung sigla mo, mag-focus ka lang sa sarili mo, iwasan mo yung mahatak ng nakaraan. Pwede nandun sa point. Yung mga taong loyal sa'yo, ako nakita, pero meron din dito na magkakaroon kayo ng parang mga disagreement, pwede maiinis ka, naiinis ka, mga ganyan. Hindi pagkakaunawaan, ganyan. Energy ni Scorpio. May taong susuporta or sinusuportahan ka, or may pag-support hindi ko alam yung what way, siguro may susuportahan ka ba, may tao bang susuporta sa'yo, parang nandun sa point supporting situation ng ganyan. Energy ni Scorpio po, universe. Ay, ganun. Pwedeng explain. Energy po niya. Okay, when it comes sa yung energy,
Pagdating sa yung energy, ang nakikita ko sa iyo dito is you feeling burden, no? Nandun sa point na yun o kaya nandun yung sa point na may tao na makapagbibigay sa ng burden, problem, struggle, mga ganyan. Yan. Ang nakikita ko rin sa yung energy sa iba sa inyo is merong mga pressure situation, no? May mga mapipressure ka raw, ganyan. Hindi ko alam in what way. Handun din yung point na may sinasabi na medyo weak kasi yung situation. Pwedeng may sakit ka ba? May sakit ka ba, Scorpio? O kaya tao na malapit sa'yo may sakit? Ako nakikita dito, handun na yung point na may mga time daw na may mga pain akong nakikita sa'yo. Pwedeng mananakit yung mga buto-buto mo, kalamnan mo. Either pagod ito, no, sa iba, ganyan. May mga pananakit or painful situation ako na nakikita sa iba, sa inyo. Also, energy mo is may imbalance ka kasi, hindi ko alam iwate, pero may imbalance ka raw dito sa situation mo. Pwedeng may mga tao na makapagbibigay sa'yo ng imbalance situation, ganyan. Nandun din yung point na sana hindi, sana hindi ikaw, ano, huwag kang mag-iisip ng ano ha, ng maghigante ha, no, it's not good din kasi dito sa situation mo. Yan. But you try to make it balance in a situation, pero tingnan natin. Hindi maganda yung card. Yan, basta maging balanse ka lang kung iniinom, kinakain mo, maging balanse ka palagi ha. Yan, pwede yan maka-affect din sa'yo, no? Kasi need to try to make it balance kasi magiging problema talaga siya. Tingnan natin parating kay Scorpio. Parating po sa kanya. Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo, Scorpio. Ano ba yan? Anak, may mga unexpected situation. Yan. May mga unexpected situation ako na nakikita sa iyo. When it comes to an unexpected situation is, halimbawa, unexpected na may taong kumunik sa'yo, ganyan. May tao na ganito, ganyan-ganyan. Baka magkakaroon kayo ng mga conversation related to emotional pain, mga ganyan situation, ano. Yan, magkakaroon ka ng connection doon. O kaya sa iba sa inyo, yung mga unexpected situation of a blow of emotion, pwede mga disappointment, intense, pwede sa iba is deep hurt. Deep hurt. Bulol si ate ha, kayo na lang mag-adjust kasi bulol si ate. Yan, makakaroon ng mga depression, sadness, kalungkutan kasi meron na ng mga trauma, situation, ganyan. And then, basta small on heartache sa iba. Sa iba sa inyo, parating sa'yo, makakaramdam ka raw ng pagod. Hindi ko alam in what way. Pwedeng may tao na makipag-usap sa'yo and then nakakapagod naman to kahit na parang sabihan mo, payuhan mo, is ikaw yung nai-stress o mapapagod pag ginahandon sa point na yun. Or may tao na mapapagod ka sa kanya dahil sa mga pananalita niya, mga ganun. Or payo niya na, kasi walang acceptance. Alam mo, there's no acceptance situation kasi ako nakikita dito. Kumbaga, nahandun din yung point na magkakaroon ng paulit-ulit na sitwasyon eh. Hindi ko alam iba't way, pero may paulit-ulit na situation. Para tending sa'yo is, ang sinasabi dito is, oo nga, kasi may malalaman ka na isang katotohanan or may makakausap ka na malulungkot ka o madidisappoint ka sa kanya. Sa iba naman sa inyo, may pananakit. Ha? Tama ba? O, tama. Hindi ko alam kung sino to. Maybe a part of the family or maybe this is you. Pananakit ng tiyan. Either sisikmurain, may menstruation, or hindi ko alam in what way. Baka stress. Iyon, ano, sa iba ganyan. Kung ano man yan. And then, parating din sa inyo is may travel ako nakikita, malayo man o malapit, yan ano, may mga business ba kayo? Malaki man o maliit, may mga business kayo. Pero bakit parang, may tao madi-disappoint sa'yo. May tao daw madi-disappoint sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. Dito. Sa iba sa inyo, nagkakaroon daw ng mga pagsisiyasat,
naghahanap ng mga katotohanan, ano dapat gawin, ganito, ganyan, ganon, ganon, ganon. And then also, there's an urong-sulong situation, akong nakikita sa iyo. Papers and documents, may nakikita ako sa iyo, Scorpio. Mayroon ka bang hindi naayos na papers and documents o need to something related to a papers and documents? May gano'n kasi ako nakikita sa iyo, no? Yun ang sabi dito. Getting together, yes, nandun din yung point of getting together, family unity reunion. There's a fun, happiness. May celebration hindi ko alam in what way, but there's a celebration happen when it comes sa'yo. Andun din yung point of achievement. Malaki man o maliit yung achievement na yan. May coming home. Pwedeng uwi ka ng Pilipinas, probinsya, kalapit baryo, or someone's parating, kung saan man siya galing, mga ganun. May coming home situation ako na nakikita dito. Pwede may bago-usapan kayo related to mga bahay, lupa, mga ganyan. Dito may tao magpapayo sa iyo Mas bata to sa iyo. Pero ang nakikita ko dito, payuhan ka man niya, parang, alam mo yung pumasok sa tenga, lalabas sa kabila. Or pwedeng iiwasan ka niya. Or vice versa tayo Ganyan. Anak, dito ka muna anak sa taas. Love, Scorpio in love. Or may mga opinion na hindi pakikinggan. Ganyan. Love po ni Scorpio. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Okay. LDR ba kayo? Love. Okay. Okay, when it comes sa single, pagdating sa single sa'yo, tapos na to Sabay ganun natin. Di pa man din nag-upisa tapos. Okay. Pagdating sa single, kung may nakakausap kayo, pero there's an ending situation Halimbawa, magkausap man kayo, ganyan-ganyan, magtatapos kayo. Dito. Magtatapos pa rin kayo. Kasi isa sa inyo magiging cold or kaya naman nandun yung point na magbaboundary. Teka lang. May natidinig ako. Nagaano yung kasi yung lakas nagiring kasi yung kanan kong tenga. Okay, thank you po. Okay, dito sa sitwasyon mo, yun nga, mag-end kayo. Either mapapasok ka sa option, o kaya naman is magiging cold itong tao na to. Dalawa? Isa hanggang dalawa. Isa sa kanila ganun, or maybe both yun. Yun na nakikita ko. And then also is, sa iba sa inyo kasi is death. Ibig sabihin, may namatay na, dito sa sitwasyon. Anak, baba ka muna. Dito ka sa hindi makaayos si mami. And then, kung kayo naman sa nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, Sa nakatao kasi handun yung attraction sa ibang tao. Pero, ang nakikita, kasi nagkaroon ng option, kumbaga, ang nakita ko kasi dito, gusto pa rin, either nagkakausap kayo nito, o nagkabati na kayo nito. Yun na nakita, or hindi pa, magkakabati kayo nito. Pero syempre, hindi na tulad ng dati, may boundary na rin, di ba? Pero magkakaroon ng pagbabati or gusto niya makipagbati sa iyo. Yun ang nakikita ko dito, ha? Yun. Ang isa kasi dito parang, o kasi gusto niya makipagbati, gusto niya ng apology, mag-a-apology. Pero wala pa akong nakikita action sa kanya sa mga nagkahiwalay, Pero kung nag-uusap na kayo nito, nagkaroon ng pagbabati, pero may boundary na. Yun. Sa mga third party, syempre alam nyo na, alam naman ng iba dito Kumbaga handa na lang yung point na siguro hindi na lang napag-uusapan yun, o kaya isa sa inyo talaga ayaw niya na confrontation, ganyan. Sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo may hinihintay kayo? Yan na nakikita ko dito ha. Ganyan. Kumbaga kung nag-aaway man kayo, maaring nagkakabatay pa rin kayo, pero hindi pa totally clear, yung situation, ganyan. But you try to make it balance pa rin. Sometimes, hot and cold yung connection, pero yung isa ayaw ng confrontation dito.
Ayaw na kinukumpronta. Ayaw niya ng kahit naglulok ng argument yung isa, ayaw niya. Ayaw niya ng gano'n. Kung kayo naman is walang third party itong relationship na 'to, nag-aaway man kayo, nagkakabati naman kayo. Yun nga lang sometimes 'di ba, ang dami lang din tumatakbo sa isip ng isa sa inyo kasi 'no, either isa dito is medyo busy but you try to make it balance na maging maayos yung connection na ito sa nakikita ko 'to. Kahit naman papaano, nagkakaroon ng balancing at patient naman din yung isa sa inyo 'no. Yun nga lang, may mga time lang siguro either busy ito, ang isa sa inyo, or nandun yung point na minsan nararamdaman mo na nagiging cold yung situation. But there's a peaceful connection pagdating dito sa sitwasyon. Kumbaga nagkakaroon pa rin naman ng peace of mind. Peace of mind, nagiging peace naman kahit papaano. Ganyan. Kasi isa sa inyo, patient. Yun lang nakikita ko. Kung isa sa inyo bumitaw, ay ata, may pupo. Tingnan natin na iyong money. Money ni Scorpio. Kung nag-away kayo nito, magbabati kayo. O kaya naman, oo, magkakabati kayo. Kung yung mga hindi pagkakaintindihan, magkakabati kayo. Money ni Scorpio. Ay, ano ba yan? Ano ba yun? Anak, grabe ha. Kayong dalawa talaga, oh. Okay, pagdating sa may Wheel of Fortune ka, oh. Okay, pagdating sa yung money. Pagdating sa money mo, may papasok na pera sa'yo. So, nakita ko, either magkakaroon ng offering, pwedeng may magbibigay, ganyan, or ikaw ang magbibigay, ganon. There's an offering situation kasi ako nakita sa'yo. Pero hindi naman ganon ko nakikita yung over-successful pagdating sa pera mo. Pero still, dumadating naman yung pagpasok ng pera, no? Kumbaga, either may nagsusuporta o binibigyan ka o may dumarating talaga siya dito. Kasi we have also the sun. Tapos nandito rin si Wheel of Fortune. Pero alam mo, sabi dito, kaya mo daw baguhin yung pera mo. Iba, kaya mo baguhin yung destination ng pera mo. Ibig sabihin, you have a knowledge, no, pagdating how to grow more your money. Ang sinasabi dito, Scorpio. Basta, you need to keep moving lang daw kasi darating daw yung time in a divine timing, you will be successful dito. Kasi magto-turn sa'yo si universe. Kung nasa ganito ka, o nasa baba ka ngayon punta ka na dito, pupunta ka na sa taas. In a divine timing, Pero mag-ingat ka. Kasi may tao na magiging magaling magsalita pagdating sa pera. Pwede may magsisinungaling, manipulative, lolokohin ka, lilinglangin ka, dadayain ka. Kaya maging wise ka pagdating sa pera. And siyempre, handun yung point na may mga uncontrolled situation, di ba? Pagdating sa pera. Kaya kailangan mo na rin magkaroon ng controlling when it comes sa pera mo. Huwag labas ng labas, no? Ganyan. Kumbaga, huwag kang maging matatag ka dito. Tsaka huwag kang mapanghihinaan ng loob to fix something when it comes to your money. Kasi something need to fix pagdating sa pera mo dito. Or you need to fix. Kumbaga, if you have an idea na gagawin ko to, ganyan ko, to grow my income, gawin mo yon kasi yun yung pwedeng makatulong sa'yo. O kaya naman is may mga need to recover situation when it comes sa money, kung may mga pagkakautang, kung hindi ka nabayaran, siguro this time you need to learn from that, di ba? Mga ganong situation, Kailangan mo daw maging matalino at mas maging wise this time. Gamitin mo o i-embodies mo yung the lesson that you learn from the past situation para mas maging magtagumpay. Kasi magtatagumpay ka, tamo, we have the Wheel of Fortune, the Six of Wands, and the Sun. And sabi naman dito, may ipapadala rin sa iyo si universe na tao or kung sino man siya na hindi ko alam kung sino yung papadala. Pwedeng kamag-anak mo, pwedeng connected na sa'yo, ganyan, na makapagbibigay sa'yo ng blessing pagdating sa pera. And then also, sa iba naman sa inyo, malaki o maliit yan sa iba naman sa inyo is mahihingi ng, there's a supporting situation yan.
may pagsuporta talaga. Situation. Baka may hihingi sa'yo, di ba? Or may bibigyan ka. Mas bata sa'yo? Yun ang nakita ko. Arigato namaste, God bless.